Hello mga traders, kumusta po kayo? Welcome ulit sa ating channel. Sa video natin ngayon, pag-aralan natin kung paano natin i-trade ang gap. Okay, sa charts example natin dito, trend is uptrend, di ba? Then, dito obserbahan natin mabuti, high, 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 di ba? Tapos dito, nabasag ang level. Then dito ang next level. Okay? So may gap siya. Okay? Then, sinubukang basagin ito ng sellers. Ngunit bigo ang sellers kasi nang pumunta dito ang presyo, daming buyers pumasok. Pinos nila ang price hanggang dito. Tapos, sinubukan ulit ng sellers na basagin. Kaso ang daming buyers pa rin interesado. In-engulf nila ang sellers. Tapos, pumasok ulit ang buyers. Strong candle ito, marabuso candle, then may gap dito. Okay? So mostly pag ganitong mga sitwasyon, pumasok ulit ang buyers. Kasi hindi ito nabasag na level. Diba? Pero pag nabasag pa ito, so hindi tayo pumasok dito. So 50-50 chances is either buyers ba or sellers ba. Kasi nabasag ito na level. So nag-create siya ng low. So then tingnan din natin ang logic niya, no? Diba? Ganon. Then nabasag. Dito rin ganon. Then walang low, diba? Hindi ito nabasag. So expect tayo na basagin ito. Okay? So itong marabuso candle, continuation candle. So expect tayo na pumasok ulit ang buyers. So pumasok lang tayo pag may gap, pag uptrend. Pero pag downtrend pa ito, ang market ito downtrend pa, ganon. Downtrend siya. So hindi ito ipipil pag downtrend, kaso uptrend ang market. So dito, expect tayo na pumasok ang buyers. Tingnan natin. Okay? Di ba? Pumasok ang buyers. Ayan, nabasag. Nabasag. Ang logic niya. Di ba? So, similarity, no? And uptrend. Okay? Hanap tayo ng ibang chart. Example. Dito. Trend niya is uptrend. Then dito may level. Diba? Tapos may gap. May gap siya dito. So dito, pag ganitong mga sitwasyon, hindi tayo mag-expect na ipil ito sa sellers ang gap. Kasi ang trend niya is uptrend. Kahit pa malakas ang sellers, then pumasok ulit ang sellers, lalong lumalakas, tapos may gap. So pag ganitong sitwasyon, 50-50 chances. Minsan ipil, minsan hindi. Kasi ang trend niya is uptrend. Okay? So tandaan natin yan. Pag uptrend, then hindi bihira ipil ang gap ng sellers. Okay? Tingnan natin ang next candle. Diba? Pumasok ang buyers. Masok ang buyers dito. Diba? Ang pumunta dito ang price, ni-reject. Pumasok dito ang buyers kasi daming buyers dito. Diba? Nag-close dito. Okay? So, tandaan natin yan. Pag may gap, then sa sellers,
Then uptrend siya, 50-50 chances. Okay? Tingnan natin. Hanap tayo ng ibang charts example. Okay, dito sa charts example na ito, ito yung level. Diba? So, may gap siya. May gap. Then, tingnan nyo ang ano. Diba sa previous video natin, sabi ko sa inyo na ang body ng candle lumalakas, become stronger. Diba? Diba? Maliit. Diba? Malaki. Mas malaki. Lalong lumalaki ang buyers. So, lumalakas ang momentum niya. Pag ganitong mga sitwasyon, sabi ko sa previous video natin, pumasok ulit ang buyers. Pero, kailangan dito sa kabila, walang label. Okay? Pero pag may label pa dito, 50-50 chances ulit. Okay? Ganitong sitwasyon, pumasok lang tayo dito pag walang label. Diba? Dito ang label. So, may gap pa siya. So, expect tayo na pumasok ulit ang buyers dito. Kasi, tingnan natin ang candle. Lalong lumalakas. So, mostly, ganitong sitwasyon, mag-create pa ng isang candle ang buyers. Pumasok pa ulit ang buyers pag ganitong sitwasyon. Okay? So, tingnan natin ang next candle. Okay, diba? Pumasok ulit ang ano, buyers. Okay, sana may napulot kayong konting aral sa video natin. Kung nagustuhan nyo, paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat sa panonood and happy trading.